At habang abala sa pagsha-shopping ang marami nating kababayan, nagkukumahog naman ang ilan sa pagbiyahe para sa pagpasko nila sa kanilang probinsya. Nakatutok si Pia Arcangel live mula sa Eva Macapagal Terminal sa lungsod ng Maynila. Pia, kamusta dyan? Mike, kanina ay pila-pila na nga ang mga pasahero dito sa Eva Macapagal Terminal. Lahat nga sila ay gustong mauna sa biyahe para makauwi at makarating sa kanilang probinsya bago magpasko. Lunes pa lang, umpisa na raw ng tinatawag na peak travel period para sa holiday season. Kahapon pa lang, fully booked na raw ang mga barkong biyaheng Visayas at Mindanao. Sa tansya ng Asian Terminals Incorporated o ATI na siyang namamahala sa Eva Macapagal Terminal, aabot sa halos 4,000 pasahero ang bumiyahe kahapon. Pangkaraniwan yan. Every year, it's really after the New Year that they'll go back to their normal offices. So we expect a peak season naman on the way back. That should be after the New Year in this case. Pero sa kabila ng pagdagsa ng mga pasahero, nananatili pa ring mahigpit ang seguridad sa terminal. Computerized din daw ang ticketing dito para makatiyak na walang overloading sa mga barko. Ang bawat pasahero dumadaan sa mahigit isang security inspection bago makasakay ng barko. Kaya konting pasensya lang daw mula sa mga sumasakay. Karamihan sa mga pasahero may bitbit ng mga regalo para sa mga inaanak at pamilya. May maliit, meron ding malaki. Sa pamangkin ko po. Hindi ka ba nahirapan? Bitbit mo pa yung regalo? Ay, okay lang naman. Bakit yun ang isip mo? Ay, para makatulong. Ang iba naman, pang Noche Buena na ang dala. Yung ginagawa din po ng ibang Anong pagkain? spaghetti, mga salad. Paalala ng Philippine Coast Guard, bawal magdala ng mga paputok at bladed weapons sa lahat ng biyahe, kabilang na ang biyahe sa barko. Pakiusap naman ang pamunuan ng ATI sa mga gustong sumakay, agahan ang pagdating sa terminal. Dapat dumulog sila rito 6 hours before the scheduled departure time para hindi sila maabirya at para na rin to accommodate yung mahabang pila ng mga pasahero. Of course, inaalalayan din natin para masibihan na ihanda na yung mga tickets nila para hindi na maabala, ilabas yung mga gamit. Mike, alas 8 ng gabi nakatakdang umalis ang barko na biyaheng Iloilo, General Santos City at Davao City at alas 8:30 naman ang alis ng barkong patungong Cebu at Nasipit. At mananatiling normal ang operasyon dito sa Eva Macapagal Terminal pati sa mismong araw ng Pasko at Bagong Taon. Mike? Maraming salamat, Pia Arcangel. Sa iba pang balita, iniuwi na rin ang mga labi ng iba pang estudyanteng namatay sa sunog sa hotel sa Tuguegarao noong Linggo ng madaling araw. Ang isa sa mga nakaligtas, ikinuwento ang malagim na karanasan niya mula sa Santiago sa Isabela. Nakatutok live si Tricia Zafra. Well, sumasailalim na nga sa stress debriefing yung mga nursing graduates itong University of La Salette na nakaligtas sa sunog sa Tuguegarao nitong Linggo. Hiniling na rin ng eskwelahan sa PRC Region 2 na i-reschedule yung licensure examination ng kanilang mga graduates na nakasurvive sa sunog. Maluhaluhang ikinuwento ng isa sa mga nakaligtas sa pagkasunog ng bed and breakfast pension house ang malaimpyerno nilang karanasan noong madaling araw ng December 19. Tapos, hindi po namin alam kung anong gagawin namin. Gusto po namin bumalik sa taas. Kaya lang po, hindi po talaga namin kaya. Wala po kami nagawa. Pero pa po, humihingi ng tulong sa taas. Pare, tulungan niyo ako. Ayaw pa mamatay. Sabi niyo sa kasama namin doon. Nagdadabog-dabog pa po doon sa... Ang review assistant na si Lester Sanchez, ganun na lang ang panghihinayang sa mga examinee. Nakausap pa raw niya sa telepono ilang oras bago ang sunog. Proud na pong nagsabi si Allen, Master, handang-handa na akong harapin ang malaking dragon ng buhay ko. Ngayon ko lang po na-reflect na yung dragon pala na sinasabi ni Allen ay yung malaking apoy na umubos sa pangarap niya. Bumaha muli ng luha sa ikalawang araw ng burol sa gymnasium ng University of La Salette kung saan 4 na mga labi ang inilagak. Dagsa pa rin ang mga nakiramay at wala pa rin paghupa ang hinagpis ng mga naulila. Kaya sa inyo, magulang, mga kapatid, mga kapag-anak, ng mga estudyante naming namatay,
Bilang Pangulo po ng Universidad ng Lasalle sa kasalukuyan, ako po ay humihingi ng pamanhin sa nangyaring trahedya. I am sorry for what happened. Nag-umapaw lalo ang emosyon nang isa-isa ng basbasan ang mga labi para maiuwi sa kani-kanilang tahanan. Huling nailabas ng gymnasium ang labi ni Francis Caranbas na ibinyahe sa Pangasinan. Binisita naman ng pamunuan ng eskwelahan ang labi ni Marlon Viernes, isa pang nursing graduate na nasawi rin sa sunog. Bukas dadalawin pa raw nila ang bahay ng iba pa. Samantala, sinimulan na ng National Center for Mental Health ang stress debriefing sa mga survivor ng sunog. Bukod sa mga bagong graduate, isasama rin sa debriefing ang mga guro at magulang na naapektuhan sa insidente. To mobilize, encourage expressions of feelings, the facts, and also their thoughts, their feelings. How they were affected with the incident. And for them, how to cope with that overwhelming situation. Hiniling na rin ang eskwelahan sa Professional Regulations Commission Region 2 na i-reschedule ang pagsusulit ng mga nakaligtas sa sunog. The letter requested the PRC to please schedule a special board examination for our students, especially those who were billeted in the hotel which got burned because of the physical and emotional condition, the severe emotional, psychological stress and trauma. I think it will be helpful so that they can go back to the pre-crisis level, yung kanilang normal homeostasis. Natapos na rin ng eskwelahan ang sarili nitong investigasyon sa kanilang proseso ng pagpili ng tinuluyan ng kanilang mga examinee. Lumabas na wala silang naging pagkukulang dahil ginawa raw ng clinical instructors ang responsibilidad nilang samahan at bantayan ang mga estudyante. Napilitan din daw silang tumira sa bed and breakfast pension house dahil bigla raw nawala ang mga ipinareserve nilang kwarto sa ibang hotel. We don't go into details like this. What personality would we have? The fact that people go there, they avail of their services, they have been issued a permit by the city government, they have been issued a permit by the Bureau of Fire Protection, they have been operating for many years. It's open for business. It's open for business. So, in other words, we believe that our clinical instructors did their best. Pero kung sakali raw sampahan sila ng kaso ng mga magulang sa paniniwalang may naging pagkukulang sila, haharapin daw ito ng eskwelahan. Mel, hindi pa raw napag-uusapan ng pamunuan ng eskwelahan yung mga plano ng pagsasampa naman ng reklamo para makamit yung hustisya sa sinapit ng kanilang mga nursing graduates. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tricia Zafra. At hindi alam ngayon ng isa sa mga namatayan sa sunog na yan, sa hotel na yan, sa Tuguegarao, kung paano niya ipagdiriwang ang Pasko. Namatay sa sunog ang anak niyang buntis pa naman, pati ang asawa nito. Nakatutok sila, Laroque. Ilang araw nang walang ganang kumain si Amando Mangantulao Jr. matapos mamatay sa nasunog na hotel ang panganay at unika iha niyang si Amibel. Buntis pa si Amibel nang maganap ang sunog. Natagpo ang magkayakap ang mga bangkay ni na Amibel at ng kanyang mister na si Norman Fondevilla. Kaya magkasama rin sila ngayon sa Cabao. Nagmakalan sila, she's happy with Norman. I saw it. She was so happy with Norman. Norman also is happy with Norman. Ang mga magulang ni Norman ang may-ari ng hotel na nasugatan sa sunog. Bukod sa mag-asawa, namatay rin sa sunog ang kapatid ni Norman na si Mildred at anak na si Joshua na magkasama ngayon sa iisang kabaong. Nasa isa pang kabaong anak niyang si Karil. Ayon pa kay Mang Amando, lalo raw naging masakit ang trahedya dahil naganap ito ngayong malapit ng magpasko. Dito nila. Ganun kami. Ganun kami. Oo, lagi na malungkot. Sabi ko nga, piniyak ko sa kanya. Sa Huwebes 23, ililibing ang mag-asawang Amibel at Norman. Pagkatapos ng libing, hindi na alam ni Mang Amando kung paano pa ipagdiriwang ang Pasko. Anak, paano ng Pasko natin? Pasko natin na dati natin ginagawa. Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras.
Kaligtasan mo sa Alerto 24. Patay ang dalawang lalaki matapos makalatkad ng dump truck ang sinasakyan nilang tricycle sa Pasig. Si John Consulta, naka-Alerto 24, eksklusibo. Sa lakas ng head-on collision, sa ilalim na ng dump truck natapos ang buhay ng dalawang lalaking sakay ng delivery tricycle na ito pasado 1:00 ng madaling araw sa East Bank Road, Barangay Santa Lucia, Pasig City. Kalulos-lulos ang inabot ng dalawang biktima matapos makaladkad ng may 10 metro at nagmistulang pinitpit na lata ng sardinas ang sidecar. Naipit ang 23 anyos na driver ng motorsiklo na si Rudy Bagayawa, habang tumilapo naman ang 18 anyos na angkas nito na si Marvin Encisa. Ayon sa driver ng dump truck na si Rejan Mansha, galing sila ng San Juan at maghahatid sana ng kargang aspato sa Makati nang madiskrasya nang salpukin sila ng delivery tricycle. Yung tricycle na yan, tumawid dito sa linya namin, pumasok. Tapos, paikis-ikis yung takbo niya eh. Oo, umiwas ako sir. Umiwas ako dito banda. Kaya yun, sumunod siya eh. Pag sunod niya, umiwas ulit ako. Wala, inabot na talaga eh. Ayon sa Pasig Traffic Police, lumalabas na kinain ng motorsiklo ang lane ng dump truck nang mangyari ang banggaan. Napag-alamang student permit lang ang hawak na lisensya ng naaksidenteng driver ng motorsiklo. Nagko-connive naman dun sa sinasabing nagbrino siya kasi may mga nakita naman akong tire marks dun sa mismong lugar. Driver ng tricycle. Sinisilip ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na nakainom ang nagmamaneho ng motor. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kaliwat kanan na ang party. Kaya payo ng mga otoridad sa mga motorista. Sa kondisyon ng pag-iinom, medyo bawas-bawasan bago sumakay, kailangan iba na lang magmaneho. Bagaman nasa tamang lane, hindi pa rin ligtas ang driver ng dump truck sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide at damage to property. John Consulta, naka-Alerto 24. Balikan natin ang Christmas shopping. Kinadayo din ng mga mamimili ngayong Pasko ang Central Market at iba pang kalapit na tindahan sa Quiapo sa Maynila. Doon daw po kasi mura ang mga paninda. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar? Mel, kumpara sa Divisoria, hindi siksikan ang mga tao sa mga pamilihan dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Kahit paulit-ulit daw ang pagdukot sa bulsa, hindi raw pagpapawisan ng mga mamimili dahil bagsak presyo ang mga produkto sa Central Market. 150 pesos ang bentahan sa sarok, 250 naman ang malong. 50 hanggang 150 pesos ang presyo ng iba't ibang kasuotan. Bahagya naman nagtaas ang presyo ng ilang prutas kaya ng seedless grapes, kiat-kiat, mansanas, suha at melon na naglalaro mula 15 hanggang 160 pesos. Ang presyo ng pakwan, peras at sunkist pareho pa rin ang presyo. Hindi nalalayo ang mga presyo ng mga produkto rito kumpara sa Divisoria. Ito lang daw ang pagkakaiba. Doon, minsan, nadukutan na sila. Kasi maraming buyer doon na bumibili sa amin. Ayaw na rin nilang pumunta doon. Dahil nadudukutan sila, yung cellphone nila nawawala. Dahil maraming tao? Dahil maraming tao. Pero itong presyo rito? Parehas din. Oo. Pwede rin makipagtawaran? Oo, pwede. Hindi kalayuan sa Central Market, sikat na sikat din ang mga tindahan sa Quiapo Underpass dahil sa dami ng mga pangregalo. Mga produktong gawa mula sa iba't ibang probinsya. Ang mga Pinoy handicraft, gaya ng baso, kalesa, jeep, lampshade, kalendaryo at pandan bag, mabibili mula 20 hanggang 650 pesos. May pagmamalaki rin ng mga produkto dahil nakaukit sa bawat obra ang kultura at sining ng ating bansa. Ano yung karaniwang bumibili? Mga balikbayan, mga foreigner. Dagsa na rin ang mga tao sa tindahang ito na tingi-tingi ang ham at keso de bola. Mel at Mike, yung nakikita nyo sa kaliwang screen ay ang yung kahabaan na yan, ang Quezon Boulevard. Yung nasa kaliwang screen ay papunta ng Espanya. Dito yan sa may Quiapo area, maluwag ang daloy ng trapiko pero nagsisikip ang daloy ng trapiko bago nga mag-Espanya. Yung lane naman sa kanang bahagi ng screen ay papuntang Manila City Hall at Taft Avenue. Magaan ang daloy ng trapiko. Bagamat dito sa kinatatayuan ko sa tapat nito, itong mismong Quiapo area, ay sumisikip ang daloy ng trapiko dahil nga sa mga pababa at mga pasaherong sumasakay dito sa harap ng Quiapo Church. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.